God's rewards faithfulness. So, ibig sabihin, even in small things. So, kahit na maliit na bagay, so ito yung ginagantimpalaan ng Diyos ang katapatan kahit nasa maliit na bagay. So, ang katapatan ay hindi laging maganda. Madalas itong nakikita sa tahimik na pagsunod, pagpapatuloy sa mga pagsubok, at pagtitiwala sa Diyos kapag walang nakamasid sa Kanya. Kaya nga sinasabi niya sa Mateo 25 verse 21, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you rulers over many." So ito yung napapagkatiwalaan tayo sa mga ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin na mga pagpapala. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, sinabi ng Panginoon sa kanya, mabuti gawa. Mabuti at tapat kang alipin, maging tapat ka sa kakaunting bagay. Gagawin kitang pinuno sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. So kaya nga, maliit na bagay na tayo mapapagkatiwalaan, pagkakatiwalaan din tayo sa malaking bagay. So paano kapag kakatiwalaan ng malaki sa maliit pala ng iyong kita, hindi mo na pinagkakatiwalaan ng Diyos sa iyong bahagi, sa bahagi mo para sa Panginoon. So paano ka gagantimpalaan ng Diyos ng mas malaki kung sa iyong paglilingkod hindi ka tapat sa Kanya? So kaya nga ito'y sinasalamin na ginagantimpalaan ng Diyos ang para sa mga tapat na paglilingkod. So ito yung binibigyan din ito ang mga mapagkakatiwalaan na may maliit na responsibilidad ay pagkakatiwalaan ng mas malaki at sa huli ay tatanggapin ang kaligayahan, kagalakan at presensya ng Panginoon sa Kanya. Ito ay isang malakas na paninindigan para sa mga taong namumuhay ng may kasipagan, katapatan at integridad. So kahit walang nakamasid, tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga sinasabi niya sa Galatians 6, verse 9, "Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest." So, ibig sabihin, huwag tayong mapapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa tamang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo napapagod. So, kaya nga bilang mga mananampalataya, tayo ay yung pagtsatsaga at paggawa ng mabuti na kinikilala nito ang gawain ay maaaring nakakapagod, ngunit tinitiyak sa atin na ang pag-aani ng pagpapala ay darating sa tamang panahon. Kung hindi tayo susuko, kung hindi tayo magrereklamo, kung hindi tayo mapapagod. So ito'y isang nakakatiyak na paalala na manatili tayong tapat kahit na sa mga resulta na hindi kaagad. So kaya nga kahit dito sa gawain ito, marami ang nanonood, minsan 1 milyon, 2 milyon, patuloy pa rin akong gumagawa. So walang sawa sapagkat sabi ng Panginoon, kapag hindi tayo napapagod sa paggawa ng mabuti, sa tamang panahon ay bilyon-bilyon na ang makikinig sa atin. Amen. Praise the Lord. So ngayon 1 milyon pa lang, 2 milyon pa lang ang nakikinig. Sa tamang panahon, 3 bilyon na ang makikinig sa atin. Amen. Praise the Lord. So kaya nga hindi tayo napapagod sa ganitong gawain. Biruin mo, bago ka magsalita dito, magninilay-nilay ka ng ilang oras bago ka magsalita. Tapos 1 milyon lang ang makikinig, 2 milyon. Kaya hindi nakakapagod. So hindi tayo mapapagod dahil sa tamang panahon, bilyon-bilyon na ang makikinig sa atin. So kaya nga ito'y mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin na manatili tayong tapat sa kabila ng nakakapagod na hindi natin nakikita ang resulta sa ngayon. Pero sabi ng Panginoon, tayo ay magtiyaga sa paggawa ng mabuti.
na kinikilala na ang ating gawain ay maaring nakakapagod, ngunit tinitiyak sa atin na ang pag-ani ng pagpapalay darating sa tamang panahon. Kung hindi tayo susuko, so kaya nga ito yung katiyakan na paalala sa atin na manatiling tapat kahit na ang mga resulta ay hindi kakaagad. So tulad na lamang sa halimbawa ni Ruth. Si Ruth na natiling tapat kay Noemi at sa Diyos, ang kanyang kababaang loob at katapatan ay umakay sa kanya kay Boaz, at siya ay naging isang ninuno ng Panginoon Kristo. Mababasa po natin yan sa Ruth chapter 1 hanggang chapter 4. Basahin niyo na lamang po. So kaya nga ito yung summary lang po ang aking babanggitin. Ito yung katapatan, ang devotion ni Ruth kay Noemi at sa Diyos ay isang modelo ng walang pag-iimbot na pag-ibig. So ito yung providence ng Diyos kahit na sa pagdurusa at kawalan ng katiyakan, ang Diyos ay gumagawa sa likod ng bawat mananampalataya. So, yung pagtubos, si Boaz bilang isang kamag-anak na manunubos ay isang makapangyarihang pagpapakita ng Panginoon Kristo na tumubos sa sangkatauhan. So, kaya nga ito yung sinasabi, yung pagsasama ng plano ng Diyos. Si Ruth, isang maubita at tagalabas na tinatanggap sa tipan ng Diyos at naging bahagi ng messianic ng angkan. So yan ang sinasabi sa banal na kasulatan.